Alright, so this evening mga kapatid, kagaya po na nabanggit po natin nung nakaraan po na Friday, there will be no more mention of sin, there will be no more mention of death, there will be no more mention on a consistent pattern and narrative tungkol po kay Satanas dahil ang papasukan po natin nitong gabi, at least from a starting standpoint, is Revelation chapter 21, verses 1 to 4. Ngayon po sa pag-aaralan po natin itong gabi, dahil po ang chapters 21 at chapters 22 ay nakatuon po or is focused on the new heaven and the new earth, maaari ho natin tanungin, paano po ba dapat basahin ang kapitulo 21 ng Revelation? We can say ito po ay nahahati sa dalawang bahagi. Bahagi A, we could say, in chapter 21, verses 1 to 8, ito po yung tinatawag po natin, the summary of the new realm. Summary of the new realm. So bakit po natin bibigyan ng ganitong klaseng deskripsyon ang talatang 1 hanggang 8? Is because dito ho natin nakikita, ibinigay po yung buod na kahulugan ng Espiritu Santo through the angel given to John kung ano po ang, we could say, itsura to a certain extent ng bagong langit, bagong lupa at ang bagong lungsod na kung tawagin ang bagong Jerusalem, the New Jerusalem. Hindi po niya ibinigay ang lahat ng detalye, kundi ibinigay lamang po sa anyo ng summary or summary form rather, kung ano po ang nilalaman ng bagong realm, which is a new heaven, new earth, and new Jerusalem. Supalit, pagdating po natin doon sa ikalawang bahagi, which is from chapters 21, verse 9, hanggang chapter 22, verse 5, ito yung tinatawag description of the New Jerusalem. Okay? Lagi ho natin tatandaan that once you start hitting verses 9 ng chapter 21 hanggang chapter 22 verse 5, lahat po yan ay patungkol po sa kung ano yung nilalarawan, kung ano po yung description ng bagong Jerusalem. Okay? So for our sake of study, ang magiging tuon po ng ating pansin sa pag-aaral is not verses 1 to 8, but rather verses 1 to 4. Okay? Hihimayin po natin maigi, Lord willing, as we will be dealing with several texts na nagmumula po sa Lumang Tipan, all of which are found in the book of Isaiah, at least the great portion ng mga Old Testament text po natin. So ngayon, simulan po natin ating pag-aaral mga kapatid in chapter 21, beginning at verse 1. Sabi ho dito, pagkatapos nito, or in English, then I saw, which means ito po ay panibagong pangitain muli. It is another vision. It is another sequence of a previous vision na ipapakita po ng anghel. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Okay? Bagong langit at ang bagong lupa. When we think about the words, bagong langit at bagong lupa, mapapaisip ka talaga bakit ito ang titulo na ibinigay po with relation po sa bagong realm, new creation. Because when we talk about the words, new heaven and earth, kailangan po natin unawain muna kung bakit po siya tinawag na new. Dahil ang ibig sabihin po na salitang new heaven and earth is to be understood by parallel and comparison doon po sa tinatawag na old heaven and earth. So ano po ang ibig sabihin ng old heaven and old earth? Ito, yung tinatawag po natin, present state.
So itong mundo, this lifestyle, this realm, kung saan we are living presently, tayo po ay nasa old heaven and old earth. Bakit po ito itinuturing old heaven and old earth? Dahil the word old here, hindi pa siya tumutukoy po necessarily sa oras or time or period of time, but rather it's a reference, mga kapatid, to the fallen world of Adam. Okay? So tatandaan po natin, kapag binanggit po yung salitang old or former or first, what this means is, yung fallen world ni Adan. Kung saan nandito po ang kamatayan, kung saan nandito po ang lahat ng uri ng trahedya, pagsubok, kalungkutan, pain, suffering, lahat na. Bahagi po yan sa old heaven and earth because itinuring po siya luma in the sense that it is the fallen world of Adam. Ngayon, kapag sinabi naman po ng Biblia, bagong langit at bagong lupa, we must remove yung salitang fallen dito. Dahil ang gagawin po ng Diyos balang araw, meron po siyang aalisin na hindi na ho makikita kailanman. Meron po siya tatanggalin na ngayon nararanasan po ng bawat tao, kalungkutan, kamatayan, at etc. Pero dito sa bagong langit at lupa, kaya po siya tinawag na bago, it's not so much renovation ang tinutukoy dito, but rather transformation, redemption. At ano po ang itatransform dito sa realm na ito? Meron po siyang aalisin upang ang lahat ng bagay ay magiging bago na. So lagi ho natin tatandaan, hindi renovation ang tinutukoy po dito, but rather, mga kapatid, transformation. Or in one sense, kung tawagin po ng ilan, recreation, the restoration of all things. So ngayon, sa Biblia, saan po ba natin nakikita itong terminong new heaven and new earth? Basahin po natin, mga kapatid, dito sa Isaiah chapter 65. We are going to be reading a lot of passages, mostly from Isaiah, dahil dito ho humuhugot ang Revelation 21. Isaiah 65, at dito po tayo, mga kapatid, in verse 17. Isaiah 65, verse 17. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Makinig kayo. Gagawa ako ng bagong langit at bagong lupa, ang dating langit at lupa ay kakalimutan na. Kaya maggalak kayo at magdiwang ng walang hanggan sa aking gagawin, sapagkat ang Jerusalem ay gagawin kong kagalakan ng mga tao, at ang kanyang mga mamamayan ay magbibigay din ng kagalakan. So, may tatlong elemento na binabanggit po dito in Isaiah 65 verses 17 to 18. At ano po yung tatlong elemento po na nabanggit po dito? Unang-una, magkakaroon po ng bagong langit at bagong lupa. Then yung pangatlong elemento na nabanggit po dito ay makikita sa verse 18. Sapagkat ang Jerusalem ay gagawin kong kagalakan ng mga tao. So ano yung mapapasin po natin? Well, according po to Isaiah 65 verses 17 and 18, nabanggit po ang new heaven, nabanggit po ang new earth, nabanggit din po ang Jerusalem. Pero yan din ang binabanggit po ng Revelation 21 kanina, that there is a new heaven, there is a new earth, and there is a Jerusalem na binabanggit po dyan. Moreover, kung babasahin po natin ang Isaiah chapter 66, dito po tayo sa Isaiah chapter 66, beginning at verse 22, tignan niyo po ang nakalagay, Isaiah chapter 66, verse 22. Tignan niyo po ang nakalagay. Sinabi pa ng Panginoon, kung papaanong ang bagong langit at ang bagong lupa na aking gagawin ay mananatili magpakailanman, ang iyong lahi ay mananatili rin magpakailanman.
at hindi kayo makakalimutan. As the new heavens and the new earth that I will make will endure before me, declares the Lord, so will your name and descendants endure. Now this is very, very fascinating dahil sa lahat ng mga tinatawag na prophetical books sa Lumang Tipan, it is only Isaiah that speaks about a new heaven and new earth. Ezekiel doesn't talk about it. Daniel doesn't talk about it. Jeremiah doesn't talk about it. The only prophetical book na nakikita po natin, word for word, na binabanggit po yung mga salitang new heaven, new earth, ay makikita lamang in Isaiah. And it is to this very reason kung bakit mapapasin po natin, Lord willing, na tuwing himay po natin maigi ang Revelation 21, madalas po tayo bumabalik muli sa Isaiah. Because Isaiah is the only prophetical book na nakikita ho natin sa Lumang Tipan na madalas in great description that relates to the teaching of Revelation. At kung saan humuhugot ang revelation po dito. Now, when we get to the New Testament, one question might be, ano po ba ang magiging at least closest description kung paano po babaguhin ng Diyos ang mundo at ang kalangitan upang magkaroon na tinatawag na bagong langit at bagong lupa? O sa ibang salita, how does it look like in the scriptures that God is going to transform this old earth and old heaven into a new heaven and new earth? Basahin po natin dito in 2 Peter chapter 3 para makita ho natin. 2 Peter chapter 3. And let us begin, mga kapatid, in verses 10 to 13. 2 Peter chapter 3, verses 10 to 13. Tignan niyo po ang nakalagay. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang G hanggang 13. Ito po ang sinasabi. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat na nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya, sa araw na ito, masusunog ang lahat ng langit sa apoy at matutunaw ang lahat na nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ay sa pangako niya, may maasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Now here's the thing that you want to ask. What is a part of the old heaven and earth or the present state? We could say, in the present state, naghahari pa rin tinatawag unrighteousness. This world that we're living in, naghahari pa rin yung tinatawag unrighteousness. Kaya makikita po natin, there are unfortunately corrupt governments, corrupt churches, corrupt families, corrupt marriages, corrupt everything. Bakit po? Dahil habang hindi pa ho inaalis si Satanas once and for all, at habang natitira pa ho yung tinatawag na sinful realm in this world, mananatili at magpapatuloy pa rin yung tinatawag unrighteousness in this fallen realm, in this fallen world. Pero nabanggit nga po kanina ni Peter na ito po ang magiging itsura, at least from a prophetical standpoint, kung paano po ipapasok ng Diyos yung tinatawag new heaven and new earth. Magkakaroon po, ayon po dito, sa talatang Gs, biglang mawawala ang kalangitan na may nakapangilabot na ugong. And then he says, masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Now, napakahirap po i-determine kung literal yung description po ni Pedro ho dito upang makapasok yung tinatawag na new heaven and new earth. Bakit po? Dahil nahahawig ho yung mga salita na ginamit po niya na mawawala ang langit,
masusunog ang lupa, and it seems to relate dun sa Great White Throne Judgment na maglalaho ang langit, maglalaho ang lupa, at ang magiging final na destination po ng mga hindi mananampalataya ay yung lawang apoy. Kagaya po na napag-aralan po natin noon in chapter 20, verses 7 and 8 of Revelation, kung saan susunugin ng Diyos ang mga taong natitira na hindi sumampalatay kay Kristo, susunugin po sila ng husto. Now, kung ano man po ang magiging interpretation na binabanggit po ni Pedro po dito, what he is saying is this: sigurado hindi pa ho po pwede papasok ang new heaven, new earth hanggat hindi natatapos yung tinatawag huling judgment. Kailangan magkaroon po na tinatawag na Great White Throne Judgment, and then pagkatapos po nun, ipapasok na yung tinatawag the new heaven and the new earth. Kaya ang sabi ho dito in verse 13, ngunit ayon sa pangako niya, may maasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. In other words, what makes the new heaven new kung ikukumpara sa old heaven and old earth? Well, bago ho siya because righteousness reigns. Kaya po siya bago. Hindi bago in the sense of bago po ang kanyang itsura, but rather bago in the sense of morality, yung realm of living, yung constitution, so to speak, hindi na ho siya dudungisan pa ng anumang kasinungalingan. Kasi ang maghahari na ho dito ay ang katarungan ng Diyos to its eternal and fullest extent. Okay? Now, could you imagine that, mga kapatid? Isang mundo na walang pagnanakaw, walang nagnanakaw, walang pumapatay, walang trahedya, walang kalungkutan, walang uri po ng pandaraya, all of that, one day ay mawawala. That is the new heaven and new earth na inaasahan po natin na darating balang araw. Kaya nga, madalas po binabanggit ng ating Panginoon, wag ho natin sayangin ang ating natitirang oras o buhay dito sa mundong ito upang yumaman. Na sa madaling salita, wag tayo mag-i-invest on this side of life. Kasi balang araw, lalaho din ho ito eh. Tignan niyo nga po yung sinabi ni John sa unang Juan Kapitulo 2, kung ating po babasahin. Sa unang Juan Kapitulo 2, talatang 17. Unang Juan Kapitulo 2, talatang 17. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Sabi po ng Biblia, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahagad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. In verse 17 of 1 John 2 sa wikang English, the world and its desires pass away. So, lalaho ho siya balang araw. But whoever does the will of God lives forever. So, ang mga tao na natitira po dito sa tinatawag na old heaven and old earth, nang ibig sabihin, nasa ilalim pa rin po sila ng kapangyarihan ni Adan, na sa madaling salita, hindi pa ho sila nagsisisi, hindi pa ho sila sumasampalatay kay Kristo, bahagi po sila dun sa binabanggit kanina ni Juan, even they ay mawawala balang araw. Bakit po? Bakit sila mawawala? Saan sila dadalhin? Dadalhin po sila sa lawang apoy. Kaya ang matitira lamang po dito sa new heaven, new earth ay puro mananampalataya. Walang Muslim sa oras na ito. Walang atheist sa araw na yan. There is no practicing Roman Catholic in its most heretical sense na makakapasok ho dito. Walang Jehovah Witness, walang Iglesia ni Kristo ang papasok dito, kundi those who are in Christ. Ang mananatili dito sa tinatawag na bagong langit at bagong lupa. And why? Because in order for righteousness to reign, the question is, reigning over who? Sa mga taong itinuring matuwid ng Diyos.
At paano ho maituturing ang isang tao matuwid, might be the question, kung tayo ay na kay Kristo Jesus. So righteousness will only reign in this realm over the people of God na itinuring po na matuwid. Ngayon, the next thing na mapapasin po natin in verse 1 of Revelation 21, sabi ho dito, pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa, naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. So ngayon, may nababanggit po dito mga kapatid, na dagat. Anong ibig sabihin po nun? Well, kung gagawin po natin masyadong literal, yung tekstong yan, iisipin po maari ng iba, mga ibang Kristiyano, that mawawala na po yung Winnipeg Lake, mawawala na po yung Red River, mawawala na po yung Pacific Ocean, the Mediterranean, lahat ng mga seas and oceans of the earth. But no, tatandaan po natin, when the Bible talks about seas, this is a representation ng chaos and evil. Yun ang nilalarawan po ng dagat. Hindi po siya talaga literal na dagat kung saan po tayo dumalangoy. Kagaya po na napag-aralan po natin nung mga nakaraan na pag-aaral natin sa Revelation. Kapag binasa po ang chapter 12 verse 18 at kapag binasa po ang chapter 13 verse 1, saan po nakatayo ang dragon? Sa ibabaw ng dagat. Saan po lumitaw o umahon ang halimaw mula sa dagat? At ano po ang ginagawa ng dagat sa mga kontekstong yon? Nagbibigay po siya ng larawan of chaos and evil. Okay? And the reason why, yan po ang dapat na maging interpretation po dito dahil tatandaan po natin, maging sa lumang tipan, ang nilalarawan po minsan ng dagat is in fact rebellion at pag-uusig. Basahin po natin dito in Isaiah chapter 57. Dito po tayo in Isaiah chapter 57. And let us read mga kapatid, verses 20 to 21. Isaiah chapter 57 verses 20 to 21. Tignan niyo po ang nakalagay. Sa Isaiah 57, talatang 20 hanggang 21. Pero ang masasama ay walang kapayapaan. Para silang alon sa dagat na nagdadala ng mga putik at mga dumi sa dalampasigan. Ang taong masama ay hindi mabubuhay ng payapa. Iyan ang sinabi ng aking Diyos. Or in English, but the wicked are like the tossing sea, which cannot rest, whose waves cast up mire and mud. There is no peace, says my God, for the wicked. So when the Bible says, mga kapatid, that in the new heaven, new earth, there will be no more sea, okay? Whether singular or plural, sea collectively, ang ibig sabihin po nito, wala na po chaos or evil. Ngayon, kung sa Isaiah 57, yung binasa po natin kanina ay tumutukoy po sa mga masasamang tao na umuusig sa mga mananampalataya at inilarawan po sila bilang mga dagat o parang alon sa dagat, maaari ang ibig sabihin po na aalisin po ng Diyos ang dagat sa Revelation 21 ay tumutukoy po sa new heaven, new earth ay wala na pong uri ng anumang klaseng pag-uusig during that time. So yung nararanasan po natin na pag-uusig, yung nararanasan po natin na trials today mula po sa mundo, mawawala na ho yan at the new heaven and the new earth. So, bakit po siya tinawag na bagong langit at bagong lupa? Dahil dito na ho naghahari ang katarungan ng Diyos. Bakit po siya tinawag na bagong langit at bagong lupa? Dahil wala na ho dito ang kasamaan. There is no more chaos. There is no more evil. Kung saan, in the old heaven and old earth, there is unrighteousness,
and there is chaos and evil. Moreover, when we get to verse 2 of Revelation 21, balikan po natin ang Revelation 21, verse 2. Tignan niyo po ang nakalagay. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Now, pwede ko na ho burahin po ito dahil na iba na po yung focus eh. Verse 1 only deals with the new heaven, new earth, subalit verses 2 all the way through hanggang chapter 22 verse 5, puro description na po yan tungkol sa bagong Jerusalem. So you want to ask the question, kung may new heaven, new earth, ano naman po ang ibig sabihin ng New Jerusalem? Well, sabi po ng Biblia, itong bagong Jerusalem ay bumababa mula sa langit. Yun ang nakalagay. Siya po ay isang banal na lungsod. Nabasa ho natin kanina, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. So ang tawag po sa bagong Jerusalem ay banal na lungsod. Okay? Pero kailangan po din nating tanungin, bakit siya tinawag na bago? May mga Kristiyano po na nagtuturo, bahagi na po ako dito noon, that ang aking pagkakaintindi noon is that kapag sinabi bagong Jerusalem, ito po ay isang literal na lungsod na manggagaling po sa langit and then papatong po siya dun sa lumang Jerusalem dito sa lupa. Akala ko ho noon, literal po yun. Pero hindi pala. Bakit po? Dahil kagaya po ng mga ibang teksto na ginamit po ng Revelation mula po sa Lumang Tipan, maging itong bagong Jerusalem, meron po siyang koneksyon sa Lumang Tipan, maging sa Bagong Tipan. Ngayon, kung titignan po natin saglit mga kapatid, ang Hebrews chapter 11, dahil madalas binabanggit itong bagong lungsod or bagong Jerusalem. Hebrews chapter 11, starting at verse 9. Hebrews chapter 11, verse 9 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. In Hebrews chapter 11 verses 9 and 10. Sabi po dito, Hebrews 11 verses 9 and 10. Dahil din sa pananampalataya, nanirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos, kahit na sa tolda lang siya tumira na parang isang dayuhan. Tumira rin sa tolda ang anak niya na si Isaac at ang apong si Jacob na mga tagapagmana rin ng pangako ng Diyos. Verse 10, sapagkat ang talagang inaasahan ni Abraham ay isang lungsod na may matibay na pundasyon na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Ano kaya yung lungsod na tinutukoy niya ho dito? Well, kung pag-aaralan po natin ang kabuuan ng Lumang Tipan, makikita ho natin na madalas nangangako po ang Diyos tungkol sa isang lupa. Halimbawa, kay Abraham ipinangako, dadami ang iyong salinlahi at bibigyan ko kayo ng lupa kung saan there will be honey and milk. And then nakita ho natin nung nakarating po sila sa lupa na kung tawaging Canaan, parang hindi righteous yung lugar May mga kapitbahay po sila na hindi matuwid. And masasabi ho natin, hindi makatarungan yung mga sistema na nagaganap po sa lupa na yon. So mapapaisip ka, ang Canaan po ba sa Lumang Tipan, yung po ba yung lungsod, yung po ba yung lupa na tinutukoy dito kay Abraham? Pero sabi nga po in verse 10, inaasa ni Abraham ay isang lungsod na may matibay na pundasyon. Ngayon, yung Jerusalem sa Lumang Tipan, madalas na ginigiba. Madalas na sinusunog.
madalas may umaalipin sa lugar na yon. Nung pumasok po si Haring David, he invaded a city called Jebus, that later on tinawag po na Jerusalem. Ngayon, nung pumasok naman po si Solomon, naghari din po siya in Jerusalem for many years. Pero nung namatay po si Solomon, nahati po ang kanyang kaharian sa pamagitan po ng dalawang tao, Rehoboam at Jeroboam. Nung nagkasala naman po yung dalawa, inalipin din po sila ng Babylon. So ang Babylon ang sumakop po sa Jerusalem. Nung tinalo naman po ang mga Babylonians sa pamagitan po ng Medo-Persians, sila naman ang sumakop sa Jerusalem. So mapapaisip ka, ano tong lungsod, ano tong Jerusalem na inaasahan po ni Abraham na may matibay na pundasyon, kung babasahin lang po natin na dumatipan, paano naging matibay na pundasyon ang Jerusalem kung laging sinusunog at ginigiba? Malamang ang tinutukoy po niya dito, mga kapatid, ay hindi yung makamundong Jerusalem, kundi yung bagong Jerusalem na manggagaling sa Diyos. Pero may isa pang katanungan na kailangan po tanungin ho dito that we will address mamaya, pero ipagpatuloy po natin ang basa hanggang verse 16. Let's read verse 16. Verse 16. Look what it says. Ngunit hinahangad nila ang mas matibay o mas mabuting lugar, at ito'y walang iba kundi ang lungsod na nasa langit. Kaya hindi ikinakahiya ng Diyos na siya'y tawagin nilang Diyos dahil ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. So how do you know that yung inaabangan po ni Abraham ay hindi nga yung earthly na Jerusalem na binabanggit po sa lumang tipan? Dahil ayon po sa verse 16, this city is coming from heaven. Manggagaling mula sa langit. Ngayon, inilinaw po ho na may akda ng Hebrews what this city is going to be like. Basahin po natin ang chapter 12 ng Hebrews. Hebrews chapter 12, beginning at verse 22. Hebrews chapter 12, verse 22. Tignan niyo po nakalagay. Ngunit hindi ganito ang paglapit niyo sa Panginoon, dahil ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem na nasa langit, na may libo-libong anghel na nagtitipon ng may kagalakan. And then, ibaba po natin ang basa sa verse 26 hanggang 28. Ibaba po natin ang basa verses 26 to 28. Yumanig doon ang lupa na magsalita ang Diyos. At ngayon, ay nangako siya, minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod dahil na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. So in other words, what does that mean? Kanina, yung binabasa po natin, maglalaho ang bagong langit at bagong lupa, yan ang pinabanggit po kanina si Hebrews 12. So hindi na ho mananatili ang lumang langit at lumang lupa, kundi ang mananatili na lang po ay yung bagong langit at bagong lupa, subalit meron din tinatawag na bagong Jerusalem. Ngayon dito ko po nais na maituon po ang ating pansin dahil marami po tayong mga kapatiran all over the world that sa kanilang pagkakaintindi, ito po daw ay isang literal na lungsod. Talagang literal na Jerusalem. Ang problema, mga kapatid, kapag ginawa mo ang isang bagay literal sa Revelation, lalo na kung ang lahat ng binabanggit po dito ay puro simbolo, kailangan gawin din po natin yung mga ibang bagay na simbolo bilang literal. So ano kayang ibig sabihin ng bagong Jerusalem?
Para maunawaan po natin yan, balikan po natin ang Revelation 21 at tignan po natin yung mga iba pang description. Revelation chapter 21, verse 2. Sabi po dito in Revelation 21, verse 2, ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal. That is your hint. Bakit hindi dapat gawin literal ang ating interpretation ng New Jerusalem? Dahil hinalintulad po siya sa isang babaeng ikakasal. Okay? Secondly, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapag-asawa niya. So here is a city, or at least a symbolic city, na meron po siyang nilalarawan at hinalintulad po siya sa isang babaeng ikakasal. Now in English, it's more clear when it says, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. So nabanggit po dito, ang kanyang damit ay parang sa isang babae na ikakasal. Now here's the question that you need to ask. Sa mga napag-aralan po natin sa Revelation, may nabanggit po ba bago po tayo humantong dito sa chapter 21 tungkol sa babae na parang ikakasal? Basahin po natin ang chapter 19 of Revelation. Chapter 19. At basahin po natin dito sa talatang 7 hanggang 8. Revelation 19 verses 7 to 8. Tignan niyo po ang nakalagay. Magalak tayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa at nakahanda na ang kanyang nobya. Pinugsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. In English, let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Magkahawig po ba? Nabasa natin kanina sa Revelation 21, itong banal na lungsod, itong bagong Jerusalem, ang kanyang damit ay parang sa isang babaeng ikakasal. And then nabasa natin po in Revelation 19, yung tinatawag pala na marriage supper of the Lamb, at yung tinatawag na bagong Jerusalem ay iisa lang pala na kahulugan. The marriage supper of the Lamb and the New Jerusalem ay iisang kahulugan lang. Natatandaan niyo po ba yung letter R na ginagamit po natin madalas? Recapitulation. So yung nabasa po natin kanina in the marriage supper of the Lamb, in chapter 19 verse 7 to 8, ay kapareho ng bagong Jerusalem, pero iprinisinta lang ho sa atin dito sa ibang anyo. Ngayon, ang tanong, kung ang bagong Jerusalem ay hindi isang literal na lungsod, kundi kapareho lamang ng marriage supper of the Lamb, then ano po ba talaga ang nilalarawan ng bagong Jerusalem? And the answer, of course, is the church. Ang ibig sabihin po ng bagong Jerusalem, ang ibig sabihin po ng marriage supper of the Lamb is that ang simbahan ng Panginoon Hesukristo at the new heaven, new earth, makakasama na po niya ang kanyang Panginoon. Yun ang ibig sabihin po nun. Hindi po siya isang literal na lungsod na ipapatong po dun sa Jerusalem dito sa mundo, kundi ang nilalarawan po ng bagong Jerusalem ay ang simbahan ng Panginoon. Now, bakit po natin sinasabi yon? Well, nabasa natin kanina in chapter 19, sino po yung nakasuot na damit na makinang at puting-puti? Tayo yun eh.
Hindi naman talaga yung lungsod, kundi tayo. At sino po yung makikipag-ugnayan kay Kristo bilang tupa ng Diyos? Yung lungsod na literal? Hindi. Tayo. So ngayon mapapaisip ka, kung ang bagong Jerusalem ay tumutukoy po sa simbahan ng Panginoon Hesukristo, here's the question. Bakit tinawag po ang simbahan ni Kristo bilang bagong Jerusalem? Dahil ang salitang Jerusalem sa Lumang Tipan, marami po siyang paggamit depende sa konteksto. Kapag sa isang banda, kagaya po ni David, nung siya po ay naghari sa Jerusalem, yung Jerusalem po doon ay tumutukoy po talaga sa isang literal na lungsod. Kasi nasa konteksto po ng history eh. Pero tuwing binabanggit po ng mga ibang propeta na maninirahan po ang Diyos sa kanilang lungsod, ang ibig sabihin po ng Jerusalem po dito is God's spiritual dwelling. God's spiritual dwelling. Saan ho siya mananahan? Where will He tabernacle Himself? Let me give you a quick survey. Sa mga buwabasa po ng Lumang Tipan, sa iyong pag-aaral, ito po yung maobserbahan po ninyo. Nung inilabas po ng Diyos ang mga Israelita mula sa Egypt, ano po yung mapapansin po natin? Wala pang templo noon. Tabernakulo lamang. Pero yung tabernacle po na yon ay hindi nananatili sa isang lugar. Dahil lakad sila ng lakad eh. Lakbay sila ng lakbay. So ngayon, ang kondisyon, kung ang mga Israelita ay susunod po sa Panginoon, mananatili at maninirahan ang presensya ng Diyos sa kanila. Lalo na kapag binasa niyo po ang Leviticus, ano po yung paraan para manatili po ang Diyos sa kanilang kalagitnaan? Kailan maghandog sila na maghandog? Kailan umiwas sila sa mga ilang pagkain at ang mga ilang hayop? Kailangan mamuhay sila sa kabanalan kasi kung hindi, lalayas ang Diyos sa kanila. Aalis ang presensya ng Diyos sa kanila. So we could say that habang lumalakbay po ang mga Israelita at hindi po nila napupuntahan yung lugar na kung tawagin Jerusalem, ang presensya ng Diyos ay nananatili temporarily saan? Sa tabernacle. Ngayon, nung niluso po ni Haring David sa kanyang panahon ang lugar ng Jebus at binigyan po niya ng pangalan ang lugar po nito bilang Jerusalem, bigla po hinipo siya ng Panginoon na magtayo ng templo pero hindi po niya itinayo. Dahil hindi sa kanya ibinigay yung plano na yun kundi kay Solomon. So nung itinayo na po ni Solomon ang templo, ang sabi po ng Biblia, nanatili ang kaluwalhatian at presensya ng Diyos sa Jerusalem. Pero nagkaroon ng problema. Nung pumasok po ang mga Babylonians at winasak po nila ang templo, nag-iisip na ang mga Israelita, nasaan na ang presensya ng Diyos? Kasi kung wala na ang templo, kung wala na ang Jerusalem, nasaan na po ang kanyang presensya? E dumating po si Jesus later on. Nung dumating si Jesus, sabi niya, gibain mo ang templong ito. At itatayo niya pagkatapos ng ilang araw? 3 araw. Nang ibig sabihin, ang presensya ng Diyos ay hindi na makikita sa isang lungsod. Ang presensya ng Diyos ay hindi po makikita sa isang literal na tabernakulo o templo, kundi mananahan na ang presensya ng Diyos ayon sa Bagong Tipan kay Jesus. Ano naman kinalaman nun sa atin? Dahil kung tayo ay na kay Kristo, sino na po ang tinatawag ang bagong Jerusalem ng Diyos? Tayo. Tayo ang tinatawag na bagong templo ng Diyos. We are the temple of the Holy Spirit. We are also the Jerusalem of God. Kaya nga sabi po dito mga kapatid, ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal. Handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya.
So yung ibig sabihin po ng gayak na ho siya sa pagsalubong sa kanya mapapangasawa, anong ibig sabihin nun? Ano po ba ang inaabangan ng bawat Kristiyano? Yung pagbabalik po ni Jesus. Hindi talaga literal yan dahil kahit ang isang literal na lungsod, wala siyang inaabangan eh. Pero kung ang nilalarawan po ng Jerusalem ay ang simbahan ng Panginoon Jesucristo, it only makes sense kung bakit nabanggit po dito, inaabangan po niya yung pagsalubong ng kanyang mapapangasawa. Kaya nga sabi po ni Jesus where I am, there you may be also. Amen? Now, aside from that, how do you know mga kapatid na hindi po siya talaga literal? Basahin po natin ang Isaiah chapter 61. Balikan po natin ang Isaiah. Pero dito po tayo sa chapter 61, verse 10. Isaiah chapter 61, verse 10. Tignan niyo po ang nakalagay. Isaiah chapter 61, verse 10. Dahil may pinaghugutan ang revelation po dito. Isaiah 61 verse 10. Look what it says. Nalulugod ako sa Panginoon kung Diyos. Dahil para niya akong binihisan ng kaligtasan at tagumpay. Para akong lalaking ikakasal na may suot na katulad ng magandang damit ng pare o babae sa kasal na may mga alahas. In English, I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God. For He has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of His righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. Now here's the question. Ano po ang konteksto ho nito? Ang konteksto po ng Isaiah 61 ay ito. Ang kausap po ni Propeta Isaiah from chapters 40 hanggang 66 ay ang mga pinili ng Diyos na inalipin 150 to 200 years in the future. So ang kausap po ni Isaiah po dito ay yung mga inalipin po na mga pinili ng Diyos o yung mga pinili ng Diyos na inalipin 200 years in the future. Ngayon, pinapalakas po ni Isaiah that yung pagkakaalipin ninyo ay hindi mananatili. Babalikan kayo ng Panginoon. Mananatili muli ang Diyos sa inyo. At ang magiging kalagayan nyo ay parang isang babaeng ikakasal. So ngayon, in-apply po ni John from Revelation yung binabanggit po dito sa Isaiah at in-apply po niya sa simbahan ng Panginoon Jesucristo na itinuturing po ng Diyos ang bagong Jerusalem. Karagdagan pa ho, chapter 62. Let's go to chapter 62. At basahin po natin dito in verse 4 and 5. Isaiah 62 verses 4 and 5. Tignan niyo po ang nakalagay. Hindi ka na tatawaging itinakwil o pinabayaan. Ikaw ay tatawaging kaligayahan ng Diyos o ikinasal sa Diyos. Dahil nalugod sa iyo ang Diyos at para bang ikaw ay ikakasal sa Kanya. Siya nang lumikha sa iyo ay magpapakasal sa iyo na parang isang binata na ikakasal sa isang berhen. At kung papaanong ang nobyo ay nagagalak sa kanyang nobya, ang iyong Diyos ay nagagalak din sa iyo. Lungsod po ba ang tinutukoy dito? Hindi. Yung mga tao. Yung mga naglilingkod sa Diyos ang tinutukoy dito, hindi yung literal na lungsod. Aanin ng Diyos yung lungsod kung wala naman mga tao doon na maglilingkod sa Kanya. So, notice how the words here, parang siya isang berhen. Natatandaan niyo po ba sa ating pag-aaral ng Revelation, ang tawag po sa simbahan ng Panginoon Jesucristo ay mga berhen. Bakit po tayo tinawag po na berhen? Dahil nilinis na po ni Kristo
ang ating mga kasalanan. Inalis na po niya ang ating mga kasalanan. Kaya maipipresenta po ni Kristo tayo sa Diyos Ama na para mga berhen dahil binalutan po tayo ng kanyang katwiran. So ngayon, ina-apply po ni John ang Isaiah 61, Isaiah 62 sa bagong Jerusalem na walang iba kundi ang simbahan ni Kristo. Ang simbahan ng Panginoong Hesukristo. Subalit, hindi pa ho natatapos diyan mga kapatid dahil kung babasahin po natin ang Revelation 21 verse 3, dito na po tayo sa talatang 3 of Revelation chapter 21, tignan niyo ho ang nakalagay. Revelation 21 verse 3. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God." Nabuburahin ko muna ho ito because there's something very important na nais ko po maibigay ng pansin sa ating pag-aaral. Nakita ho natin that yung ginamit po na salita sa wikang Tagalog is the word mananahan. And then ginamit po yung salitang makakapiling, makakasama. Pero sa original, it's very, very interesting. Hindi dwelling ang binanggit po sa original, kundi ginamit po yung salita na skene dito sa tekstong ito, which literally means tabernacle. So nung binanggit po kanina, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao at mananahan na siyang kasama nila, yung ibig sabihin po na salitang tahanan is not the literal word here, kundi tabernacle ang ginamit. And I will tabernacle with them ang ginamit po doon. Now, this is interesting kasi itong salitang skene, ng ibig sabihin po na tabernakulo, ay ginamit din sa John 1:14. Natatandaan niyo po ba ang John 1:14? At ang salita ay nagkatawan tao at nakasama natin. Pero yung ginamit po na salitang nakasama ay hindi nanahan, kundi nagtabernakulo kasama natin. Yan din yung salita na ginamit sa John 1:14. So ngayon mapapaisip ka, bakit puro tabernacle lagi? Tabernacle, tabernacle, tabernacle. Well, para maunawaan po natin yan, basahin po natin ang Exodus chapter 25. Exodus chapter 25 verse 8. Para makuha po natin yung ibig sabihin po ng He tabernacled. Exodus 25 verse 8. Now, ang Exodus 25 ay tumutukoy po sa tabernakulo. Basahin po natin ang talatang 8. Exodus 25 verse 8. Look what it says. Ipagawa mo sa mga mamamayan ng Israel ang toldang sambahan para sa akin kung saan titira akong kasama nila. Ipagawa mo ang toldang sambahan at mga kagamitan dito ayon sa eksaktong tuntunin na sinabi ko sa iyo. So kapag ginawa po ng mga Israelita ang toldang sambahan, ano po ang gagawin ng Diyos? Sabi po niya, titira ako kasama nila. Then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. The next thing we see is chapter 29. Dito po tayo sa Exodus chapter 29. Basahin po natin. Exodus 29,
verses 45 to 46. Exodus 29, verses 45 to 46. Tignan niyo po ang nakalagay. Exodus 29, 45 to 46. Oo, gagawin kong 44 to 46. Oo, gagawin kong banal ang toldang tipanan at ang altar at ibubugot ko si Aaron at ang mga anak niya sa paglilingkod sa akin bilang mga pare. Verse 45, maninirahan ako kasama ng mga Israelita at ako'y magiging Diyos nila. Malalaman nila na ako ang Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Egypto para makapanirahan akong kasama nila. Oo, ako ang Panginoon na kanilang Diyos. You see that? Nabanggit kanina sa Exodus 25, gumawa kayo ng toldang sambahan at titira ako kasama ninyo. And then inulit na naman dito sa Exodus 29. Kapag sinunod nyo ang aking mga tuntunin, makikita ng lahat ng mga tao na kasama ninyo ako. Pero ano po yung magiging tagapamagitan? Tabernacle. Tabernacle ang ginamit po doon. Ngayon, basahin po natin ang Leviticus 26. Leviticus chapter 26. And let us read verse 12. Leviticus chapter 26, beginning at verse 12. Tignan niyo po ang nakalagay. Sa verse 12. Ako'y magiging kasama ninyo. 26 verse 12. Leviticus 26 verse 12. Ako'y magiging kasama ninyo at patuloy akong magiging Diyos ninyo at patuloy kayong magiging mga mamamayan ko. Ako ang Panginoon na iyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto para huwag na kayo maging mga alipin ng mga taga-Egypto. Pinalaya ko na kayo kaya wala na kayo dapat ikahiya. So notice mga kapatid, paulit-ulit na binabanggit po ng Panginoon, habang may tabernakulo, habang may tagapamagitan, so to speak, na mananatili sa inyo, maninirahan ako sa inyo. Moreover, kung babasahin naman po natin dito, sa Ezekiel 37, Ezekiel chapter 37, talatang 26 hanggang 27, Ezekiel 37, verses 26 to 27. Ezekiel 37, verses 26 to 27. Look what it says. Gagawa ako na isang kasunduan na magiging maganda ang kalagayan nila. At ang kasunduang ito ay magpapatuloy magpakailanman. Patitirahin ko sila sa lupain nila at pararamihin ko sila. Itatayo ko ang templo ko sa kalagitnaan nila magpakailanman. Maninirahan akong kasama nila. Magiging Diyos nila ako at sila ay magiging mga mamamayan ko. Now, there's so much more we can look into, pero lahat, halos lahat, ng mga binasa po natin, whether it be Exodus, whether it be Leviticus, whether it be Ezekiel, and there's many more. Pero halos lahat ng binasa po natin, kung hindi tabernakulo ang binanggit, templo. Ngayon, uulitin ko ho, ito yung salita na ginamit kanina, mananahan ako kasama ninyo. I will tabernacle in your midst. And you want to ask the question, bakit napaka-importante na maunawaan po natin ito? Dahil, ang ibig sabihin po that He will tabernacle in them is another way of saying, ang kanyang presensya ay mananatili sa kanila magpakailanman. And why is that significant? Dahil mula nung magkasala si Adan at si Eva, ang presensya ng Diyos did not remain with everyone. Nahiwalay ang presensya ng Diyos sa kanila. Kaya mapapasin po natin, kung tama ho ito, si Yahweh, si Elohim, bago ho pumasok ang kasalanan,
nakasama nila Adan at si Eva, si Yahweh. Pero mula po nung pumasok po ang kasalanan, hindi na ho nanatili ang presensya ng Diyos sa kanila. At kung nanatili man ang presensya ng Diyos sa kanila, it was not long-term. Dahil nga paulit-ulit po ang kasalanan. Now, may mapapasin po tayo. Sa tatlong persona, sino po sa tatlo ang hindi pa bumababa? Ang Ama. Ang Anak ay bumaba ng katawang tao. Ang Espiritu Santo ay bumaba nung siya'y ipinadala. Pero ang hindi pa bumababa ay ang Ama. At hindi ho siya bababa hanggat hindi pa hinahatulan ni Kristo ang lahat na masasama upang ibigay ang kaharian kanino? Sa Ama. At once na inibigay na po yung kaharian sa Ama, doon palang bababa ang Ama. Yun ang tinutukoy dito, mananahan na po ang Diyos Ama kasama natin. Pero hanggat hindi pa ho bumabalik si Kristo, hindi mangyayari yung mga pangakong ito. Kaya nung binanggit po kanina, mananahan na siyang kasama nila. Ano po ang magiging itsura ho nun? Well, here's what's interesting. Dahil ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu Santo ay pareho espiritu, wala silang ilong, wala silang kamay, wala silang tenga, wala silang mata. Pero makapiling na natin ang Diyos bilang espiritu. Pero may isang persona ho dun sa tatlo na hindi mananatiling espiritu, kundi mananatili bilang glorified na tao. Si Jesus po yun. Na kung tatanungin po natin, Brother Josh, mahahawak po ba natin ang kamay ng Ama? I don't know. Ang espiritu, walang kamay eh. Mayayakap ba natin ang Diyos Ama? I don't know. Dahil, ano ba naman ang ibig sabihin na yayakapin mo ang espiritu? I don't know how that looks like. But what I do know is, makikita, makakasama, makakapiling natin ang Diyos Ama. Now think about that. Yung Diyos kung saan nakatuon ang ating mga panalangin, makakasama mo na. Ang Diyos that you communicate with, the God that you read about in the Scriptures, makakasama mo na. Kaya yung ginawa ni Adan, nung siya po ay nagkasala sa Garden of Eden, kung saan nahiwalay po ang presensya ng Diyos in a remaining relationship factor, ay inirestore na po ng Panginoon Jesucristo. Kaya ito yung mapapasin po ninyo mga kapatid sa ating pag-aaral. In the old creation, bago po dumating yung tinatawag na kasalanan, according po in Genesis 2, may Garden of Eden, di po ba? In Genesis 2, dito din po in-institute ng Diyos yung tinatawag na marriage. Okay? Now, this is interesting dahil when you get into yung tinatawag na new creation, may mapapasin po tayo. According to Revelation 22, there's also a garden. Moreover, in Revelation 22, near the end, natapos po ang aklat sa konteksto ng marriage. Marriage supper of the Lamb. And then sabi ho dito, ang bagong Jerusalem, which is the church, nakadamit na parang isang babaeng ikakasal. It's because kung ano po yung nawala ni Adan sa unang creation, ibinalik lamang ng huling Adan na walang iba kundi si Jesus. In the old creation, nagkaroon po ng mga anak si Adan at si Eva, pero bulok sa espiritual ang kanilang kalagayan. Pero in the new creation, ang bunga naman
ng gawa ni Kristo ay nakapagbigay po siya ng mga anak din o mga kapatid, so to speak, pero mga bagong nilalang. Kaya nga, ang sino man na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Kaya nga, tinawag siya bagong langit, bagong lupa, dahil walang makakapasok po dito na luma. Anong ibig sabihin po ng luma? Nananatili pa rin sa kapangyarihan ni Satanas, pamagitan po ni Adan. Kailangan alisin ka ng Diyos mula doon at mailipat ka kay Kristo upang maituring ka bagong nilalang. Kaya napakaganda po ng pag-aaral of yung tinatawag po dito na New Heaven, New Earth. Dahil pagdating po natin doon sa huling teksto of Revelation 21 verse 4, ito yung maganda eh. Revelation 21 verse 4. Sabi ho, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit. Now, according to the New Heaven, New Earth, if I can just erase this muna. In the old creation, may iyakan, may kamatayan. In the new creation, walang iyakan, walang kamatayan. Ngayon, bakit very specific ang Espiritu Santo sa paglagay ng mga iyakan, kamatayan? Bakit hindi na lang po niya sabihin, wala nang masasama, wala na ang kasalanan, wala na. Pero bakit very specific po siya? Iyakan, kamatayan, dahil humuhugot muli po siya sa Isaiah. Basahin po natin ang Isaiah chapter 25. Isaiah 25. Isaiah chapter 25, verses 8 and 9. Isaiah 25, verses 8 and 9. Bakit po very specific ang revelation dito? Dahil dito ho siya humuhugot. Isaiah 25, verses 8 and 9. Sabi ho, aalisin din ng Panginoon, Diyos, ang kamatayan at papahirin niya ang mga luha ng lahat ng tao. Aalisin niya ang kahihiyan ng kanyang mga mamamayan sa buong mundo. Mangyayari nga ito dahil sinabi mismo ng Panginoon. So saan po humugot ang Revelation 21? Humugot po siya from Isaiah. Aalisin po ng Diyos ang ano? Ang kalungkutan, iyakan at kamatayan. Ngayon, pag binasa naman po natin ang Jeremiah chapter 31, meron din hugot ang revelation dito. Jeremiah 31 verse 16. Jeremiah 31 verse 16. Tignan niyo po nakalagay. Sabi po ng Biblia, Jeremiah 31 verse 16. Pero sinabi ng Panginoon, huwag ka nang umiyak dahil gagantimpalaan kita sa mga ginawa mo. Babalik ang mga anak mo galing sa lupain ng mga kaaway. In English, this is what the Lord says, restrain your voice from weeping and your eyes from tears, for your work will be rewarded. So, both Isaiah 25 and Jeremiah 31, pinagsama ho at in-apply ng revelation sa new heaven and new earth. The next thing na binanggit din po dito mga kapatid, aside of course from crying and pain, lastly, binanggit po the former things. Have passed away.
Yun ang nakalagay eh. Sa verse 4, the former, or sa isang literal na salin, the first. The first things have passed away. Bakit po first yung literal? Dahil tumutukoy po siya dito sa old creation. Mawawala na kung ano man po yung naranasan natin sa old creation. Okay? Now, what is the purpose of this? Bakit kailangan banggitin po yan? Because, kagaya po na nabanggit ko sa inyo kanina, humuhugot din po siya from Isaiah, pero dito sa chapter 43. Isaiah chapter 43. Tignan niyo po ang nakalagay. Isaiah chapter 43, beginning at verse 18. Isaiah 43 verse 18. Tignan niyo po ang nakalagay. Isaiah 43, talatang 18. Tignan niyo ha, hanggang 19. Isaiah 43, 18 to 19. Pero, huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan. Dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at makikita na ninyo, gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Do you see anything there? It says, huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan. Then verse 19, dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Forget the former things. Do not dwell on the past. See that I am doing a new thing. At sa kahulian, chapter 65 ng Isaiah, lastly, chapter 65, verse 17, ulitin po natin, Isaiah chapter 65, verse 17, makinig kayo, gagawa ako ng bagong langit at bagong lupa. Ang dating langit at lupa ay kakalimutan na. I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. Anong ibig sabihin po nun? As we close, kaya po tinapos ni Juan in verse 4 with the words, the former things or the first things have passed away. It doesn't mean that hindi mo na siya maaalala in the extent that makakalimutan mo lahat ng mga memories, kundi hindi mo na mararanasan pa yung naranasan mo nung tayo po ay narito doon sa tinatawag na old creation. In other words, hindi na ho tayo tatanda doon. Hindi na ho tayo magkakasakit doon. Wala na po kamatayan doon. Wala na po ang tukso doon. Wala mang anong uri kasamaan na maghahari ho doon dahil pinaghaharian na po ng katwiran ng Diyos. So, what can we take from this lesson this evening? Well, kung tayo po ay tinuktukso ng kaaway na mag-enjoy dito sa mundong ito, magpatuloy sa kamunduhan, mga kapatid, bigyan tayo ng biyaya ng Diyos na huwag ho tayo mahulog sa tukso. Dahil may gantimpala na nakalaan ho para sa atin na mas higit, na mas maganda pa kesa sa anuman adukin ng kaaway sa atin. Dahil ito yung inaabangan ni Abraham. Ito yung inaabangan po ng mga lingkod ng Diyos, kagaya po nila Pedro, nila Pablo. He is looking for a city whose maker and builder is God. As of now, kapag may isang Kristiyano na namatay in the old creation, hindi pa ho siya papasok sa new heaven, new earth, kundi papasok na po siya diretso na sa langit. Pero maging ang langit po ay naghihintay para dito. So kagaya po ng mga hindi mananampalataya kapag namatay, pupunta po sila sa Hades. Pero hindi pa ho yun ang katapusan. Inaabangan po nila yung tinatawag lawang apoy. Subalit sa mga Kristiyano, bagamat tayo po ay nasa langit, hindi pa ho yun ang katapusan.
papasok po tayo doon sa tinatawag na bagong langit at bagong lupa. Kung saan nandoon po ang Ama, nandoon po ang Anak, nandoon ang Espiritu Santo. Wala ng kamatayan, wala ng iyakan, wala ng kalungkutan. Hindi na ho tayo malulungkot pa dahil wala nang mamamatay. Wala nang lamay doon. Wala nang ililibing doon. Hindi na ho tayo mag-aalala pa kung tayo magkakasakit o may tutukso sa atin dahil ang lahat ay bago na. The former things have passed away. Mga kapatid, nais niyo po ba na makasama po natin ang Panginoon sa araw na ito? Nais niyo po ba yung mga kamag-anak ninyo, kapitbahay ninyo, kaibigan po ninyo, mga kasalubong po ninyo, ay makasama din ang Panginoon balang araw? We need to share the gospel of Christ. Dahil kung tutuusin ang Ebanghelyo, bahagi ho ito dun eh. The gospel is not only Jesus dying on the cross. The gospel also involves the reversal of the curse. Kung saan, ipapasok po ng Panginoon ang bagong langit at ang bagong lupa. Bahagi po yon sa Ebanghelyo. So with that being said mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral of chapter 21 verses 1 to 4, naging klaro ho sa atin, ayon po sa mga ilang teksto na ating po binasa. Nais ko po na mabigyan po kayo ng pagkakataon na tanungin ang iyong mga katanungan tungkol po sa ating mga tinalakay. Yes po, Brother Joel. Regarding dito sa meron dito na open and close at magiging Diyos nila. Wala ba yan sa original manuscript? Naalin po? Itong at magiging Diyos nila? 21 verse ano ba ito? 3. Mm-hmm. Huling number 3. So usually kapag may brackets po, tapos naka-italicize, yon, wala po yun sa original. Pero hindi siya naka-italicize eh. Kumbaga, binigyan lang po ng parang smooth punctuation or smooth transition. Pero ano yan, tumutukoy din yan talaga sa talagang... Bahagi po yan sa teksto. Bahagi po yan sa teksto. Wala po nakita na inalis po yan. Bahagi po yan. Bakit nilagyan ng ganun? Para lang po siguro, para mabigyan po ng smoother reading. Kasi doon sa original, wala silang comma eh. Tuloy-tuloy. Ngayon, isa pagkatanong Pastor, kung ang Diyos Ama, Espiritu, Diyos Espiritu, hindi natin nakikita, pero sabi mo, makikita natin pag nandun na tayo. Well, sabi nga po ng Biblia that every eye will see Him for who He is. So, hindi lang kay Kristo tumutukoy yon. Bahagi na po doon maari ang Ama at ang Espiritu Santo. And wala naman po imposible sa Panginoon. Kasi it doesn't make sense. Makakapiling po natin ang isang persona na hindi natin makikita. I think that God will make Himself known. Pero sinasabi naman ang presensya di ibig sabihin, kahit na hindi natin nakikita, na ano pa rin natin yung na nandyan siya. Well, now, maari right now, pero kagaya nga po nung sa Lumang Tipan, hindi makita po ni Moises ng harapan ang Diyos. Di po ba? Pero here, makikita na ho natin kasi glorified tayo eh. Pero how that looks like, I don't know. I don't know. Kasi spirito ho siya eh. Right? Pero even then, kahit ang mga spirito, there are cases where nagpapakita po sila sa ibang anyo eh. Like for example, ang Espiritu Santo. Spirito siya pero buwaba po siya na parang kalapati. Nakita ni Juan po yun. So how much more tayo mga glorified people dun sa bagong langit at bagong lupa? Yeah. So it's possible. It's possible, yeah. Anyone else have questions this evening? Nani Linila, may tanong po kayo. Iisip ko po yung Lord's Prayer natin. Yes po. Yung Our Father. Yung sabi niya, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, and thy will be done on earth. So, totoo yung pababa mo, Ama. Yes. Kasi yes po, kasi yung ibig sabihin ng kaharian is maghari na ang katarungan. So, that's just another way na bababa siya para maghari. Yeah. So, in other words,
kung sa panahon po ni Adan at Eva, bago po pumasok ang kasalanan, nananahan na po ang Diyos sa kanila. Nahiwalay lang po sila sa Diyos dahil nga sa kasalanan. Pagdating po sa bagong langit at bagong lupa, hindi na aalis ang Diyos sa atin. Makakapiling na ho natin siya. Yeah. So yun ang ibig sabihin po nun ay. Okay? Anyone else? Yes po, sige po, Nay. Eva at Adan ba? Ano ba yung matatama sila sa kaligtasan o hindi? Dahil nga nagsisi ba sila? Kasi nga kasala eh. Nasa kalitapan ng Panginoon na nagsisi sila Adan at Eva. Yung tanong po ninyo, Nanay, napakahirap po sagutin dahil may mga ilang pahiwatig na nagbibigay ng konting-konting ebidensya na parang may pagsisisi. Pero karamihan ng mga mababasa po natin na teksto sa Bagong Tipan, lalo sa Lumang Tipan, usually negative ang presentation kay Adan. Pero dito ho tayo dun sa negative muna and then ipapaliwanag ko yung positive. Sa negative, kung babasahin po natin lalo na ho ang Hosea, sabi ho doon, ginagaya ninyo si Adan yung lumabag sa kasunduan. So negative yon. Pagdating po sa Bagong Tipan, lalo na sa Roma 5, puro negative lagi kay Adan eh. Dahil sa pagkakasala ng isa, lumaga na pangkamatayan. Dahil sa pagkakasala ng isa, naging hindi matuwid ang lahat. So, kino-compare po siya kay Kristo. Pero dun sa medyo konting pahiwatig na maari nagsisi, mapapaisip ka na dahil binalutan po si Adan at si Eva ng balahibo ng hayop. At ang nilalarawan po noon is covering of righteousness. So, pinagdedebatehan po ng maraming mga kapatiran all over the world kung simbolo lamang yon or talagang niligtas sila ng Diyos dahil wala ho tayong mababasa iba pang mga figura na binalutan po ng balat ng hayop nung sila'y nagkasala. Wala ni isa. Sila lang. So that's very important. Pangalawa, ang pangako po ng Diyos doon sa tinatawag na proto-evangelium, yung unang ebanghelyo, which is Genesis 3:15, sabi ho doon, the seed of the woman will crush the head of the serpent. So mapapaisip ka, sino yung babae na tinutukoy doon? Well, kung sasabihin natin si Maria, it's not Mary kasi ang kausap po ni Yahweh doon yung babae, si Eva. So ngayon, kung hindi nagsisi si Eva, bakit nandun siya sa kabilang kampo, hindi niya kasama si Satanas doon sa kampo niya, kundi magkaaway pa sila? Pangatlo na, ito pa ho yun. Sino ang nagturo kay Abel at kay Cain na maghandog? Yung dalawa. Malamang yung dalawa ho, yung magulang. So yun po ay nagbibigay ng konting pahiwatig, and I'm very unsure, konting pahiwatig, na kung sila'y talagang hindi nagsisi, hindi sana sila babalutan po ng Panginoon, hindi lilipat si Eva dun sa kabilang kampo na maging kaaway ng ahas, kundi dapat magka-teammate sila. Pero magkalaban yung dalawa At pangatlo na, sabi ho doon, naghandog po si Abel at si Cain. So, kung ikaw ay isang magulang at nais mo na maligtas ang iyong mga anak, ituturo mo yung tama. So, yun po yung konting pahiwatig na maaari nagsisi. Pero, ang tamang sagot po doon ay, ang Diyos lang nakakaalam. Kasi hindi ko maikakaila, mas matimbang yung ebidensya na puro negative ang binabanggit. Pero hindi ko rin maikakaila rin na binalutan sila. Si Eva, hindi na po siya kakampo ng ahas, kundi magkalaban na ho sila, which indicates maaari niligtas siya ng Panginoon. Pero I really don't know. I'm very uncertain. Ang Diyos lang nakakaalam. Okay, Nay? So hopefully that helps. Okay? Anyone else po may katanungan itong gabi?
Ma, may tanong po kayo. Brother Joel. Yung binabanggit do sa Lumang Tipan, yung yung tabernakulo na bit-bit na mga Levita. Kaya siguro yun ang palagi na kasi gusto nga nakawin yun kasi Ark of Covenant? Oo. Yeah. Gusto nila nakawin kasi nalaman nila na nandun yung prosesyon ng Diyos eh. Mm. Kaya siguro yan ang palaging inaano ng Lumang Tipan, yung tabernakulo dahil yan din ang magiging kainahit ng mga tao saka yung mga pinili niya na magiging kasama doon sa kaya yung tabernakulo na tumutukoy na yan sa Panginoon na eh. It's the dwelling presence of God. Yeah. So tama po talaga yung sinabi ni NIV, dwelling. Yun talagang kahulugan nun. Pero yung literal na anyo, tabernacle po talaga. Yeah. Okay, very good. Anyone else have any other questions this evening? Any questions? Kuya, you have a question po? Sorry. Okay. Mama Tess, may tanong po kayo. Sige lang ha. Baka next week nyo na naman ho. Sige ho, baka may tanong po kayo. Sige po ma. Sa bagong New Testament, merong gospel, Gospel. Sa Old Testament, merong din bang Opo. gospel doon? Genesis 3:15. Oh, Yun ang unang ebanghelyo. Genesis 3:15. Yun yung first propesya, yun ang unang ebanghelyo. yun ang tinatawag na gospel doon. Yun ang tinatawag po nila na yung unang ebanghelyo. Yun ang tinatawag. Tapos, yung ebanghelyo kasi sa Lumang Tipan, hindi po siya yung sa isang mahabang mensahe, kundi minsan putol-putol. Halimbawa, nung binasbasan ni Jacob, yung kanyang mga anak, sabi po niya, mula kay Juda, hindi mawawala diyan ang kapayapaan, hindi mawawala diyan ang scepter or autoridad. Ang tinutukoy doon, may lilitaw doon na hari eh. Yung hari na talaga na tinutukoy po doon, hindi lang po si David si Jesus. Tapos, yung pinaka-descriptive na ebanghelyo naman ay makikita sa Isaiah, chapter 53. Yun ang pinaka-descriptive na Old Testament gospel na tumutukoy talaga kay Jesus. He was wounded for our transgressions. By His stripes we are healed. Right? So, ebanghelyo yon. That's the gospel. Yeah. So, nung dumating na po yung bagong tipan, inilinaw lalo ng Espiritu Santo sa mga apostol kung paano nagkakadikit-dikit na yung mga sinabi sa lumang tipan at kung paano sila nabubuo at natutupad kay Kristo. Yeah. So, meron na po ebanghelyo noon. Yeah. Pero hindi pa kasing linaw na nakikita ho natin ngayon sa New Testament. Yeah. Okay? Mama Tess, go ahead. Pagpalagay na, Pastor, pag namatay ba, halimbawa ako, namatay ako. Huwag naman. Halimbawa lang ho. Halimbawa. Namatay ako. Ganito rin ang itsura ko. Ay, pag namatay din ba ang bata rin ang mga kasama natin? I don't know, Mama. I don't know. I don't know. I really don't know. Ang masasabi ko lang ho is that hindi na ho tayo tatanda physically kasi kaya naman ho tayo tumatanda dahil sa kasalanan kung wala na ho kasalanan, sigurado hindi na ho tayo madadamay pa ng katandaan. Yeah. So I don't know kung ano po magiging pero ang masasabi ko po mas magiging talagang perfect na ho tayo. That's what I can say. We are perfect. Kung ano man po itsura ho nun, makikita ho natin sa araw na yon. Yeah. Yeah. Okay. I think hindi na ho natin kailangan yung mga cosmetic surgery, hindi na natin kailangan yung makeup, kasi you'll be completely perfect na during that time. Okay? Anyone else have any other Brother June? Gospel din ba yun, Deuteronomy 15:18? 18:15? 18:15. Yes. It's a gospel in the sense that there will be a great prophet. Si Kristo ho yun. Yeah. Yeah. Anyone else? Sige pa. Pag namatay ba tayo, sino ang sasalubong sa atin?
27 verse. Sino ho sasalubong? Well, kung gagamitin ko po yung talinghaga sa Luke 16, dinala po ng mga anghel si Lazarus sa langit sa presensya ng Diyos Pero talinghaga lang ho yun. I don't know kung literal. Pero I hope si Kristo ang sasalubong sa atin. Kasi siya po mismo nagsabi, where I am, there you also will be. Pero hindi rin po mali na isipin na maaari na ang mga anghel ang sasalubong sa atin papunta kay Kristo. I don't know. Pero it's quite clear that to be absent from the body is to be present with the Lord. Diretso na ho tayo sa presensya ng Diyos. Yeah. Okay? At kung sasabihin ko mga anghel ang sasalubong sa atin, hindi ko rin ho alam kung anong klaseng anghel, sino ba yung mga anghel na ito. I just don't know. I really don't know. Okay? Anyone else have any other questions? Siguro, yung mga nagsisikap lang, nagpipista ng kasiyahan sa langit. So much more na siguro may sasalubong sa'yo. Maganda ho kung ganun ho no? Maganda ho kung ganun. Talagang mapapaisip tayo mga kapatid na, talaga ang langit po talaga is it's a beautiful eternal place. Kaya yun ang aabangan po natin. So, let's continue to look to Christ hanggang makarating po tayo doon. Okay? Ninong, may tanong ho kayo? Yung bang Hades naghihintay na, pag napunta ron, naghihintay ng kahatulan? Ang Hades ho? Opo, yes. Yes, opo. Paano yung walang kahatulan? Diretso na sa ano? Diretso na po yun sa langit. Pero ang lahat po naman hahatulan ho Maging matuwid at hindi matuwid. Pero ang magiging difference lang ho nila is that pagkatapos po tayo hatulan po ng Diyos, hindi tayo papasok sa lawang apoy kasi binalutan na po tayo ng katwiran ni Kristo Yeah. So, pinatawad na talaga tayo. Yeah. Pero ang Hades, ayon po sa Revelation 20, verse 14 and 15, hahatulan din po yun. Yeah. Kumbaga, ang ibig sabihin po nun, Ninong, is that ang kamatayan ay wawasakin na once and for all. Wala na ho yun. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions? Hindi ba nilikha niya ang langit at lupa? Nilikha rin niya ang impyerno? Opo, yeah. Yeah. Kung babasahin po natin ang Mateo 25, talatang 41, sabi po niya doon sa talinghaga na yon, na sasabihin pala ng hari, doon sa mga hindi matuwid, na ihagis sila sa kapahamakan, which is prepared for Satan and his angels. So kapag sinabi prepared, that means ginawa ng Diyos yun. Nilikha ng Diyos yun. Pero wala sa Bible. Ang alin po? Nilikha niya ang impyerno. Well, we could say na yung salitang and God created hell by words ay wala. Pero we have to assume na nilikha po niya kasi kung hindi naman nilikha ng Diyos yun, saan nanggaling yun? Right? So lahat po ng bagay ginawa po ng Diyos. Maliban lang ho sa kasalanan. Maliban lang po sa kasalanan. Kasi ang Diyos po ay nasa liwanag Walang anumang kadiliman sa Kanya. Yeah. Okay? Anyone else? Ninang, you have a question, ha? Yung po bang Ama at saka yung banal na Espiritu, yung po ba ay Holy Ghost? Holy Spirit, Di po ba may sinasabing may nababanggit na Holy Holy Ghost? Ghost. Sa bagong tipan ho, kasi yung salitang ghost, lumang salin po yun ng English. Madalas po ginagamit yun sa King James, Holy Ghost. So usually kapag sinabi Holy Ghost, sa konteksto po ng bagong tipan, tumutukoy yan lagi sa ikatlong persona. Sa third person. Subalit, pagdating sa lumang tipan, dito ho medyo mahirap na i-identify kasi kapag sinabi po ang banal na Espiritu ni Yahweh, posible na tumutukoy po yun sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Depende ho. Kasi minsan, meron the Spirit of Yahweh, the Spirit of Elohim ay nagpakita. So, that could be any one of the persons of the Trinity ho. Pero, in my understanding,
pagdating ho natin sa bagong tipan, yung salitang Holy Ghost o Holy Spirit, lagi tumutukoy po yan sa pangatlong persona or the third person ng Trinity, which is the Holy Spirit po talaga. Yeah. Okay? Very good. Anyone else? Kuya? Ngayon ko lang naisip, Pastor. Sinabi ko lang new heavens at new earth. Ibig sabihin, ganun pa rin siya. Ibig sabihin, parang itong mundo, may langit pa rin above sa atin. May heaven pa rin. Ibig sabihin, right? Kasi dati, iniisip palagi na isang lugar lang yan. Ibig sabihin, yung New Jerusalem na yan, yan na rin yung new earth at yan na rin yung heaven. Ibig sabihin, doon tayo pupunta pag namatay. Pero kasi pagka in-specify ng Revelations na new heaven and new earth, ibig sabihin these are separate na realms, right? Magkahiwalay silang realm. Pareho ngayon, diba? Merong earth, merong heaven, diba? It's possible. It's possible. Kasi the main emphasis po talaga dyan, Kuya, why it says new heaven, new earth, is that it's not so much particularly focused dun sa itsura, but it's more of babaguhin ng Panginoon the very, I guess, the reality of evil into something perfect na. Yeah. Pero again, I have no problem with that kasi, I mean, if there is, everything's new na eh. The only difference, however, is that sa lumang creation, ang nagbibigay liwanag ay yung araw eh. Pero dito, yung liwanag si Kristo na eh. Right? So, yeah, it's possible. It's definitely possible, yeah. Parang may potential, pero may mga planets pa rin. Perhaps. That's something that we would have to look forward to pagdating ho natin doon. Yeah. Isipin mo, parang sa ibang planet, walang sin doon sa ibang planet. Dahil So they say. Pero hahantong na ho yun sa conspiracy, na yun eh. I really don't know. Anyone else have any other questions po? Meron akong katanungan, Pastor. Hindi ba may sinasabi si Santiago na ang Diyos ay hindi nanunukso? Pero bakit inutusan niya si David? Si David ba yun? Napatay lahat yung Kanaan. Hindi ba No, hindi po tukso ho yun. That's a divine command of justice. Kasi kapag sinabi po, hindi nanunukso ang Diyos, hindi ho siya mag-uudyok ng isang bagay upang lumabag ka sa kanyang kautusan. Pero isang utusan na Thou shalt not murder. Oh. Yung tao hindi pwede pumatay in his own initiative. Pero kapag siya'y inutusan ng Diyos, it's perfectly okay. So in other words, halimbawa lang ho ito, kung si David ay pupunta po doon na hindi siya inuutusan ng Diyos, tapos papatay siya, gagawa siya ng massacre, yung kasalanan yun. Nilabag na niya yung thou shalt not murder. Pero kapag inutos po mismo ng Diyos na ito ang gawin mo, that's perfectly okay. Kasi nanggaling na sa Diyos eh, na may karapatan na magbawi ng buhay. Yeah. Okay? Yes po. Bakit sa 1 Corinthians 13 or 14 ba yun? Sabi ni Pablo, if I have all the faith and I don't have love, I'm nothing. Bakit yung love? Sa ibang sabi ni charity. Yeah, so if we're using Elizabethan English, yung King James nga, charity, yun ang katumbas ng love nung panahon na yun. Yeah. Charity, yun ang katumbas ng love noon. Pero even then, sometimes it's inconsistent kasi ilalagay po ng mga translators nung sinuunang panahon charity sa tekstong ito, pero love sa ibang teksto, but they have the same word in the original. So I really don't know, maybe for stylistic reasons, pero ang ginagawa po ng Roman Catholic scholars that I've heard, they would say that yung word charity doon is another evidence for good works. Pero it's if you're using the King James, charity does not mean good works, it means love. Yeah. Yeah. Saka yung, ganun din, yung pinagkukumpara ko, yung sabi niya Panginoon sa Matthew 11:28 na
come to me, for my yoke is easy. And my burden is light. Yung easy, in other salin, love pala yun. Love? Love or long suffering. I'm not too sure, Brother Joe. I mean, I could check real quick. Are you talking about this original? Yeah, I think. Sir, ang tinatanong po ninyo sa Matthew 11:28, kung agape po ba ang ginagamit ho doon? I think so, yeah. Kung agape or love. No. Walang agape ho dito eh. No. Or long suffering yata yun. Yung easy. Yung easy. Easy. My yoke is easy. So verse 29 yung tinutukoy po ninyo. Wala din pong walang agape ho dito, Brother June. No. No. Oh, so ibang ibig sabihin sa King James. I think you're referring to verse 30. Kasi dito, for my yoke is easy and my burden is light. Yung salitang easy po dito, for my burden, 40. Nakalagay lang po dito, load eh. Yeah, no, walang agape ho. Wala. Okay, anyone else? Have any other questions? Okay? Well, kung wala na ho tayong mga katanungan mga kapatid, tayo na po ay magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon.